Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Si VP Leni raw ay ready na makipagbate kay Presidente Duterte for the good of the people. Baka naman for your own good, hindi for the good of the people. Unang-una, hindi naman nagkikipag-away si Presidente Duterte, VP Leni. Mali ang predicate eh. Sabi niya kasi, sa panahon daw ng krisis, kahit na yung mga ibang opisyal ay galit sa kanya, wala namang galit sa iyo. Ikaw naman. Dapat daw, we should set this aside. Sabi niya, I'm not saying they should like me. Pero sinasabi ng magustuhan nila ako. However, sabi niya, public statements that show there is a conflict between me and the President do not help. Yun daw mga payag na galing sa kung kanino man na may away sila ni Presidente, hindi rin nakakatulong. Sabi niya, to the victims of the typhoons, it looked like we're putting politics above helping them. Para daw lumalabas politika. Ang problema, VP Leni, yung kampo mo kasi ang namumulitika. Doon naman nagsimula yan eh. Yung sinakyan, yung hashtags na where are you, at ikaw naman, bawat naman kilos mo ng pagtulong, binobroadcast mo naman. Pagkatapos yan namang kampo mo, nagsasabi na magpapalabas sa mga piso, ayan, si VP Leni, nagdi-distribute ng relief goods. Si Presidente, nandun, sa Malacanang. O, di ba? Di parang lumalabas na, walang ginagawa si Presidente. Yun. Pero sa totoo lang, tanda mo na si Pangulong Duterte, ikaw mismo, VP Leni, makakapagsabi na napakabait sa'yo ng Presidente. Hindi ba ikaw yun, nasa kabilang oposisyon, pero inimbitahan ka maging Presidente o maging miyembro ng kabinete. Tinanggap ko rin naman. Kaya lang, ang problema nga, nung nandun ka sa loob ng kabinete, bumabanat ka naman sa gobyerno, di ba? Medyo saliwa. Kaya nga, para hindi ka na ma-embarrass, na siyempre, alam niyo po, pag nasa loob kayo ng kabinete, nasa loob ka ng gobyerno, kasama ka sa administrasyon. Pag kung ano mga plano ron, siyempre, kasama ka rin doon. Ngayon, paglalabas ka sa cabinet meetings, tapos mag-i-issue ka ng mga statements regarding certain programs or policies of the government, at nagdi-disagree ka doon, hindi maganda ang dating sa mga nanonood. Sabi niya, ba't ka bumibira? Nandiyan ka. Mag-resign ka na lang. Parang ganon. At the same time, pag babalik ka sa kabinete, asiwarin yung mga cabinet members hindi umiimik sa'yo tungkol doon sa mga ginagawa mo. Parang, kumaga, ini-ignore ka lang. Hindi mo ba? Ano yun? Medyo may discomfort doon. Hindi ka man lang kinakantsawan. Parang hindi ka na nga mapaya. Pinakiusapan ka na lang na, huwag ka na muna nga attend. Ikaw naman, akala mo, ayaw na sa'yo. Sabi nga natin meron kang cabinet portfolio, meron kang ahensya kung saan makakatulong ka ng malaki dun sa mga taong walang bahay. Housing czar ka nun. Pero minabuti mong umalis. And then after that, palagi ka na nagsasalita kontra kay Presidente. Ito naman nagsimula yan. Si Presidente lang naman nagre-respond lang naman. At hindi po yan misogyny na tinatawag, misogyny. Sinasabi mo na binastos ka, hindi ka naman binabastos. Tandaan po natin na, siyempre, si Presidente, kita nyo naman, talagang kayod kalabaw sa trabaho, kumbaga. Pagkatapos, sinisiraan pa na hindi nagtatrabaho. Hindi ba?
he is also entitled to say something in his own defense. At, siyempre, magsasalita siya, ilalabas na yung kanyang damdamin. Kaya, unawain mo rin siya, BP Lenny. Pero hindi naman galit personal sa'yo si Presidente. Trabaho lang, kumbaga. Pareho mo rin. Kung meron ka mang sinasabi, trabaho din. Kaya lang, hindi ba gaya ng sinasabi natin, huwag mo namang palalabasin na ikaw lang ang tumutulong at ikaw lang nagtatrabaho at yung Pangulo natin hindi. Kasi marami kang minumungkahi. Eh, yun naman po mga minumungkahi ni BP Lenny. Eh, dati namang ginagawa na. In fact, may bago ka na naman mungkahi. Sabi mo, kailangan, alam na natin kung sino bibigyan. Eh, ikaw naman. Kaya nga may programa tayo. Kaya nga merong bakuna SAR eh. Vaccine SAR. Ibig sabihin, meron ng plano yun. Hindi naman mga grade school yung mga nandyan para turuan mo kung anong gagawin. Tanungin mo muna. Meron ka namang access sa aming lahat eh. Anyway, ano pa bang magandang, hindi na gumagalaw na naman tong ating, ito pong si Winnie Munsod din. Natandaan nyo eh, numpisa natin kahapon. Meron siyang mga binanggit kaugnay dun sa mga babae. Kagaya daw po ni Laila de Lima, nakakulong. Kumbaga, pinabanatan niya si Presidente Duterte. Laila, kasi inuna niya si BP Lenny. Pinabanatan niya si Laila, pinakulong niya raw, Maria Reza, nakademanda. Tapos si Sister Patricia Pax, yung pong foreigner na madre, na-deport. Bakit daw yung target ni Presidente, yung mga babae? Sabi ni Manang Winnie Munsod ito daw mga babae ang merong lakas na tumayo. Pati raw si Conchita Carpio Morales binanggit niya. Pero alam nyo, Manang Winnie, ikaw naman, yung kay BP Lenny, pinaliwanag na natin kanina yun. Yun naman kay Senadora Laila de Lima. Yun naman po ang dahilan doon, kaya naman nakademanda, ay sapagkat meron siyang sang-ayon doon sa demanda sa kanya. Kaugnayan doon sa illegal drug trafficking na di umano tumanggap ng pera ng galing sa mga drug lords. Sapagkat noon ay tatakbo siyang senador. At nagkaroon naman po ng preliminary investigation. Di po ba? At nung karoon ng probable cause, dinimanda, yung hukuma naman, tinignan kung meron nga. Nag-issue ng warrant of arrest. Tumakbo naman sila sa Korte Suprema. Sinasabi niya, mali. O, sabi ng Korte Suprema, hindi, tama yung demanda. Magbista na lang kayo. O, di nagbibisa sila. Tapos, sinasabi ni Manang Winnie, doon sa isang column niya rin, na diniscuss na rin po natin yan. Sabi niya, wala na, giba na yung following the line of the 3 senators diyan sa Senado, opposition senators. Nagiba na ang ebidensya laban kay kay Senadora Laila. Sapagkat daw bumaliktad yung mga testigo, hindi naman totoo. Pinaliwanag na rin po natin yan. Pinangungunahan niyo yung hukuman Dahil maraming testigo Yun naman po kay Sister Fox. O hindi po ba yun naman, may mga ginawang, kumbaga sumama sa politika bawal po yun sa isang foreigner yun Sumasama sa mga rally.
nagsalita lamang sa gobyerno, siyempre, papatupad mo yung batas. Kaya po siya nag-deport. Yun naman si Maria Ressa, yun naman pribadong individual na naghain ng demanda dahil siya'y siniraan. O wala namang kinalaman si Presidente Duterte doon, pero pinipilit nila. Dahil daw, critical si Maria Ressa. Jesus Maria Josep naman. Dati namang critical itong si Maria Ressa, periodista. Ganun talaga. Kaya lang, ang problema naman kay Maria, kagaya nga yung nagdemanda sa kanya. Hindi niya binigyan ng pagkakataon na iwasto yung maling report, news report, na sinasabing involved sa smuggling, involved pa sa krimen. Nung binigyan siya ng ebidensya na hindi totoo, sa halip na iwasto niya, hindi. Pagkatapos nung kademanda siya, binigyan siya ng pagkakataon magpresenta ng ebidensya. Yung mga abogado niya naman, hindi naman nagpresenta ng ebidensya. O paano? Di na-convict. Hindi po ba? Ngayon, pending appeal, di ano natin ng hukuman. Ay, nako.